Alamin na natin ang update sa Bagyong Enteng. Makakasama natin ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor? Maraming salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, unti-unti na pong lumalayo sa ating bansa ang Bagyong Enteng pero wag pa rin makampante dahil magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Signal number 1 na lang po ang nakataas. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at pati na rin po sa Abra. Inaasahan po rin po dito yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan dahil pa rin po ito sa direktang epekto ng Bagyong Enteng. Huling namataan ng sentro ng Severe Tropical Storm Enteng. Dito po yan sa layong 165 kilometers west-northwest ng Lawag City. Diyan po yan sa may Ilocos Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 95 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 115 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. At mga kapuso, kung magtuloy-tuloy po ang ganyang pagkilos, posibleng bukas ng umaga ay nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Dahil medyo mananatili po ng medyo matagal dito po sa karagatan ulit itong bagyo, makakaipon pa po ito ng lakas at posible pang lumakas bilang isang typhoon. Sunod naman po nitong tutumbukin ang southern mainland China sa mga susunod na araw. Kahit papalayo na po sa bansa ang bagyo, ramdam pa rin ang epekto nito at nang hinahatak nito na hanging habagat o yung southwest monsoon. Base nga sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin bukas sa halos buong Luzon. Kasama po dyan ito nga Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Southern Luzon, kasama po dito yung Bicol Region, Calabarzon at maging Mimaropa. Inaasahan po natin dito malalakas pa rin ang buhos ng ulan kaya doble ingat po sa mga lugar na ilang araw na pong inuulan dahil baka po saturated o masyado na pong malambot yung lupa sa inyong lugar kaya mas mataas po ang tsansa ng mga pagbaha o landslide. Sa Visayas naman, wala pa gaanong ulan sa umaga maliban lang po sa may Panay Island. Pagsapit naman ng hapon, may mga pag-ulan na rin po sa Negros Island Region at pati na rin po dito sa bahagi ng Central at ng Eastern Visayas. Pero hindi naman po yan malawakan at mga kalat-kalat na pag-ulan lang. Kayo naman po, kung kayo po ay taga Mindanao, maaliwalas po yung panahon sa umaga, halos wala po mga kulay. Ibig sabihin po, mababa po yung tsansa ng indikasyon ng mga pag-ulan. Pero simula po tanghali hanggang pagsapit po ng hapon at gabi, unti-unti na po tataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Soc Sargen, ganoon din po sa Barm, Caraga at pati na rin po sa Davao Region. Dahil naman po yan sa tinatawag po natin na localized thunderstorms na madalas nga po nating nararanasan pagsapit ng hapon. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pabugso-bugso mga pag-ulan at medyo malawakan pa rin po ang inaasahan po nating mga pag-ulan. Mga kapuso, pwede po may mga break o oras po na unti-unti pong kakalma ang panahon pero wag pa rin pong makampante dahil nangyayari po talaga yan kapag apektado po tayo ng habagat. Pero posible po na sundan pa rin yan ng mga pag-ulan. Kaya kung kayo po ay lalabas po ng bahay, wag pa rin pong kakalimutan na magdala ng payong o kapote. Dahil pa rin sa Bagyong Enteng at ganoon din po sa hanging habagat, magiging maalon at delikado pa rin po maglayag. Dito po yan sa bahagi po ng western at pati na rin po sa northern seaboards ng northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon wala pa naman pong bagong sama ng panahon na namomonitor pero may mga cloud cluster o yan po yung mga kumpol ng mga ulap nakikita po natin dito sa labas at maging dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posible po na maging low pressure area sa mga susunod na araw. At yan naman ang patuloy po nating tututukan. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.